Career shifts can be challenging, kaya naman ngayong araw makakasama natin si Ma'am Sherilyn Macareig para pag-usapan ang mga bagay na dapat isaalang-alang kapag nagpapalit ng career o workplace. So good morning and welcome to Rise and Shine with Sherilyn. Hello po, good morning ma'am. So bilang HR head po, ano po ang karaniwang dahilan ba kung bakit nagde-decide ang mga tao na mag-shift or mag-iba ng workplace o mag-iba ng career? Actually, a lot of people kaya nag-change ng career. First is work environment. A lot of people, hindi sila okay when it comes sa environment. Then the second is yung salary nila. Ayan. Alam naman natin na first is yan talaga yung issues ng mga employees natin. Mababang salaries. Ayan. So that's why, and compensation also. That's why a lot of people nag-change talaga ng career sa even sa ibang industries. Pag sinabi niyong dahil sa environment, ano po ba yung mga factors surrounding that? Yes, the surroundings. First, actually, the workers. A lot of employees, nagre-resign sila. It's because of the co-workers and the bosses, actually. Sometimes, the management, micromanagement, skills din ng company. So that's why a lot of people nagre-resign sa mga companies na kung saan sila nandun. Oh, at syempre pakikisama din ng Yes, worker actually. ngayon. Baka siya din yung dahilan, 'di ba? Kaya na-awkward siya. Yes, so number gaano naman kahalaga i-check na dapat align pa rin yung personal goals niya sa kanyang bagong career or sa paglilipat ng workplace? Actually, it is important to set yung goals, personal goals sa pag-work. Kasi kapag hindi kasi siya nakaset, yung purpose mo is hindi siya align eh. When it comes sa pag-work, like sa career na tatahakin natin, dapat kung ano talaga yung pinakagusto ng heart mo, yun yung ipurpursue mo. Kasi kung hindi mo siya ipurpursue, masasayang mo lang yung work na yon or mawi-waste mo lang yung actually time mo and yung company also. Oo, sabi nga nila, if you want to choose a work, it has to be your playground also. Yes, para yes, it doesn't feel like you're working. Yes, correct. Siyempre, lilipat ka pero hindi mo naman feel at di mo alam gawin kung ano yung, paano ka magde-deliver, Yes, diba? yes. So, That's bukod po sa true. sweldo, ano naman yung dapat isaalang-alang sa pagpili ng bagong workplace? Ano dapat yung i-consider nila bago sila mag-decide kung saan sila pupunta? First, actually, consider nila dapat yun nga, nabanggit ko na that align sa sa purpose mo and goals. Second is dapat meron tayong when it comes sa management, dapat nakikita natin yung company na yon is stable, like financially and security. Kasi a lot of people ang habol talaga is tenure. 'Di ba? A lot of people ang hinahanap is ano ba yung makukuha ko after nito. Ayun. So that's why a lot of people nag-i-stay talaga sa big companies. Like pansin natin kapag mga small companies lang, ang bilis ng mga resignation eh. Ang daming mga nagre-resign ng mga employees kasi ang habol nila is yung company stability and actually the salary and the benefits. Mas madaming benefits, mas nakaka-capture yung mga employees natin na magtagal sa company po. Ayun. Gaano naman po kahalaga ang company culture at work-life balance sa long-term na career satisfaction? What can you say about this? Yes, ang pinaka-importante doon is dapat nakikita natin yung career natin is nasa-satisfy tayo sa sa ginagawa natin. And syempre yung risk noon is yung mga ginagawa natin. Like, hindi kasi siya pwedeng, like kapag ginagawa mo tong isang bagay na to, dapat natatapos. Yes, dapat naka-align pa din po dun sa risk na gagawin natin. Ayun. So, dapat clear po sa mind natin na magawa natin yung pinaka-work na inassign po sa atin. They have to deliver it, no? Yes, opo. Ano naman yung mga risk na yung mga biglaang paglipat? Ano yung mga risk sa tingin nyo? Lalo na paglilipat o pagpapalit ng career agad-agad. Paano naman ito maiiwasan? First, yung financial instability. Yun talaga yung isa sa nakikita. Kasi kapag lumipat ka ng company, minsan, kapag mabilisan kang naglipat ng company, yung financial mo, hindi mo na-check. Like, possible na mas mababa yung makuha mong offer.
Yon. So, isa din yon. Then, number 2 is yung stress and burnout. Kasi kapag hindi ka flexible, then pumasok ka sa company na yon, like, hindi ka naman talaga... mabilis yung pace, no? Hindi ka naman talaga ready. Ayan. So, doon nagkakaroon ng stress and burnout sa company na papasukan. And also, malaking factor din na may stress din yung company kasi hindi ka ready na pumasok doon sa company na pinasukan mo. Oo, okay. So bilang paghuli naman, ma'am, ano naman yung isang pinakamahalaga na payo nyo sa ating mga manonood na nagbabalak magpalit ng career o workplace ngayong taon? Actually, ang mapapayo ko sa mga employees or sa mga mag-a-apply saan, ayun. So, first is, huwag tayong magre-resign dahil lang naisip natin or gusto natin. Ayan, syempre, kailangan natin i-consider first kung etong workplace ko na ba to is kaya pa ba dito yung career ko? Nag-grow pa ba ako dito? Okay, that's checklist number yes, one. number one. Number 2, etong career na meron ako is nagbibigay ba siya sa akin ng financial security? Able pa ba akong i-produce yung mga needs kong bilhin? Ayan. Then, syempre, second is pinaka-importante po is dapat yung purpose mo is alam mo pagpapasok ka sa work or sa company na yon. Kasi kapag pumasok ka sa company na yon nang hindi mo alam yung purpose mo, mawi-waste mo lang yung career or opportunity na ibibigay sa iyo. And syempre the last is dapat pag nandun ka na sa company na meron ka, dapat yung heart mo is ibigay mo na doon yung skills mo and everything mo. Dapat ialat mo na doon sa company na yon. Kasi kung nakikita mo naman na long-term goal siya, bakit ka pa aalis or bakit hindi mo ibibigay yung buong puso mo dun sa pagtatrabaho? Oo, and syempre, paano naman nila ma-prepare yung sarili nila mentally and emotionally? Syempre, bagong work environment, di ba? Paano ba yun? Usually, kapag ganon, a lot of employees, tinatanong talaga namin yan, paano nila nape-prepare yung mental nila, yung mental health nila. Ganyan. Syempre, first is, syempre, yung mga supportive around us, like family, isa yun. Kasi kapag hindi okay yung family mo sa company na papasukan mo, hindi ka din tatagal eh. Like, ang dami nilang mga rants, mga reklamo. Mabigat. Yes, mabigat. And then, syempre, is yung mga supportive boss. Ayan, napaka-importante sa company natin. Diba? Alam naman natin yan na kapag yung na, lagi kang na-commend, lagi kang nabibigyan ng parangal ng employer mo or ng mga boss mo. Sobrang, sobrang okay sa mental health kasi yes, doon po papasok yung mga ginagawa natin, like magiging productive tayo. Hindi lang everyday, kundi sa lahat ng bibigay ng company sa atin. Ayun. Maraming salamat po, ma'am, sa pagbabahagi ng kaalaman. Yan po si Miss Sherilyn Macaraeg. Thank you.